Mga kabunyog, si Congresswoman Beatrix Luistro ang chairman o chairperson ng Justice Committee ng Kamara, House Justice Committee, ay nagpaliwanag. Maganda yung pagkakapaliwanag niya. Tungkol doon sa mga abogado ni Sara, yung mga abogado ni Sara na dalawa, si Attorney Michael Puwa at saka si Attorney Reynold Monsayak. Kasi nagiging issue yan, ang sinubmit kasi ng kampo ni Sara, ang sinubmit nilang lista na nag-entry of appearance, ibig sabihin, ang ipinasok nilang mga abogado na tatayo para kay Sara, 16. 16 lahat-lahat. Ngayon, kasama dun sa 16, si Attorney Michael Puwa at si Attorney Reynold Monsayak. Ang problema dyan sa dalawa na yan, na-involve yan dyan sa mga kaso na yan. Yung mga kaso na ini-impeach si Sara, yun na nga ang dahilan ng impeachment kay Sara, na-involve yan. Si Michael Puwa ay dating tagapagsalita ng DepEd. Si si Attorney Reynold Monsayak, kabats ni Sara Duterte umano yan sa San Sebastian. Tagapagsalita rin dati ng OVP ba? Office of the Vice President. Tapos, naging head ng procurement. Oh, imaginein mo, head ka ng procurement unit ng DepEd. Parang Bids and Awards Committee. Oh, kaya kumbaga malaki ang pananagutan nila. Kaya sabi ng mga kongresistang miyembro ng Justice Committee tulad ni Congressman Terry Redon, hindi sila pwede. Hindi sila pwede. Dapat hindi sila isama sa abogado ni Sara Duterte. Kaya pag hearing daw uli, pag balik ng Justice Committee sa March 18, Miyerkules, isa daw sa pag-uusapan, yung dalawa na yan na abogado. Papayagan ba sila na maging abogado ni Sara? I-recognize ba sila bilang abogado sa impeachment ni Sara? O hindi? Kasi ang argumento nga ng mga kongresista ng Justice Committee, ang sinasabi nila, hindi pwedeng lawyer ka, abogado ka, at the same time, kumbaga pwede kang ipatawag dahil sangkot ka sa kaso na yan. Parang lalabas, isa ka sa magiging testigo dyan sa kaso na yan, laban kay Sara sa impeachment niya. So, maganda yung pagkakapaliwanag ni Congresswoman Beatrix Luistro. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ganito yan. Dahil nga lumalabas na sangkot ito o dawit itong sina Michael Puwa, Attorney Puwa, at saka si Attorney Monsayak, posible silang ipatawag ng prosecution mismo. Ibig sabihin, isusumpi na sila para maglabas ng kanilang mga pahayag o paliwanag tungkol sa mga posibleng pagkakasangkot nila. So ipapatawag sila. Ngayon, pag pinatawag sila, ang sasabihin nila dyan, hindi sila pwedeng magsalita, hindi sila pwedeng mag-appear sa hearing para magbigay linaw sa mga issue ng pagkakasangkot nila kasi i-invoke nila sigurado yan yung lawyer-client privilege nila kay Sara. Kumbaga, kliyente nila si Sara Lawyer sila ni Sara. Sa lawyer-client privilege, may dyan ng confidentiality. Hindi mo pwedeng ilabas yung mga nalalaman mo dahil abogado ka ng kliyente. Hindi pwedeng i-divulge yan ng abogado. Lawyer-client privilege yan. Confidential yan. So, kapag in-invoke yan nila Puwa, in-invoke yan nila Monsayak, makakalusot sila dyan. Hindi na sila ngayon magiging hindi na sila makaka-appear doon sa pagdinig sa impeachment. Samantalang pwede silang ipasubpina para magbigay linaw sa mga issue na yan na kinasasangkutan ni Sara. Pero kung abogado sila, i-invoke nila dyan yung lawyer-client privilege. Yan yung paliwanag ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang chairman ng Justice Committee. Kaya hindi pwede. Hindi sila dapat na maging abogado kasi magiging magiging problema later. Magiging problema later. I-invoke nila yan ang lawyer-client privilege.
So, kapag sinugpi na sila ng prosecution na posible ngang mangyari, lulusutan nila yan, maiikutan nila yan. Samantalang marami silang nalalaman sa mga ginawa ni Sara. Dahil nga, mayor ang kanilang naging mga roles sa mga pangyayaring yung mga ground sa impeachment ni Sara, lalo na sa panahon sa Vice President at saka sa DepEd. Kaya napakaganda ng paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro eh. Ang galing ng paliwanag niya. Kaya sabi niya, ano yon, tama lang talagang pag-usapan yan. So mariresolve yan sa March 18, Miyerkules. Ano ba talagang gagawin dyan sa dalawa na yan? Hahayaan na maging bahagi ng mga abogado ni Sara o hindi? O yan, re-resolbahin yan sa March 18. Abangan na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.